Dito po sa Branch Garden, meron po tayong Pragrass, Bermuda grass, at saka Carabao grass. Variegated Pragrass meron din po. Dito po, araw-araw, dilig, bunot ng ligaw na damo, abono pagkakatapos ng 3 weeks. Tapos, yun na po, harvest na. Ang Bermuda grass, sa lahat ng na-landscape namin, mas kinukuha siya ng customer namin. Mas maganda siyang i-landscape, lalo na sa mga establishment. Halos parehas lang po ang pag-aalaga sa nila. Dilig lang, araw-araw, umaga, tanghali, hapon, tapos abono. Yun lang. Wala namang binabagay na klima at ano ang pagtatanim ng mga grass. Basta linisin lang yung pagtatamnan, tapos dire-diretso na siya. Pwede na siyang i-install. Linilis namin talaga siya. Pagka yung galing siya sa madamong area, kailangan muna namin lasunin yung lupa. Kung kita naman namin na hindi masyadong madamo, pwede naman siyang gamasin na lang, ipaplat yung lupa, tapos tatamnan na. Ang karaniwang sumisira sa mga grass namin ay mga insekto, mga uod. Ang paglutas po namin sa mga ganitong senaryo, ang ginagawa po namin, bumibili po kami ng pampatay ng mga insekto, tulad ng karate, mga uri po ng pampatayan ng insekto. Ang talagang kailangan lang niya, araw-araw dilig. Yun po talaga ang kailangan ng mga grass. Hindi po kailangan ng kung ano-anong arte pa sa pagtatanim nito. Dilig lang, okay na siya. Ang Pragrass, ang tubo niya kasi ay palapad. Hindi tulad ng Bermuda grass na ang Bermuda ay tumataas. So pag tumaas ang Bermuda, kailangan mong i-grass cutter. Ang Pragrass hindi na. Sa pagpaparami ng Pragrass, pakakapalin lang muna namin yung isang segment ng Pragrass namin, tapos ikakalat na namin siya sa wala pang mga tanim. Ang Pragrass, pagkatanim niya, ang unang hakbang niya, kailangan namin siyang budburan ng garden soil sa ibabaw, protection sa araw, para din kumapit yung kanyang ugat, at para hindi siya matanggal pagka yung dinidiligan na. Ang Pragrass ay mas gusto niya sa mas lantad sa araw at mas gumaganda siya pagka nasisikatan siya ng araw. Ang Pragrass, pagka dinadala na namin dito sa Branch Garden, sinusudsud namin yung Pragrass namin, then pinaplastic namin, susukatin namin kung ilang metro, at bago namin siya dalhin sa client para itanim. Pagdating naman po sa mga feedback ng kliyente namin, salamat naman po sa Diyos at wala naman pong masamang feedback. Lagi pong okay at satisfied yung mga kliyente po namin. Ang preparasyon po namin dito ay kailangan po may garden soil, yung grass na dadalhin sa kliyente, yung mga tao, yung mga pala na kailangan, tapos yung kung may halaman na ipatatanim yung client, yun po. Yun po ang ginagawa namin. Uri po ng ganyan damo ay usually po mga 1 month bago po siya ma-harvest. Pag naka 1 month po, pwede na siyang i-harvest. Ang mapapayo ko lang po sa mga gusto pong mag-farm ng ganito, yung mga nagsisimula, ay lakasan lang po ng loob. Tulad po namin, nagsimula po kami sa wala, nag-reseller lang kami. Hanggang sa ito, meron na po kaming sarili. At pinalalago po namin yung aming negosyo. Sa mga gusto pong umorder ng mga grass, meron po kaming page na Branch Garden Grass and Installation. Matatagpuan po ang aming location dito po sa Sitio Calacapok, Silang Cavite, Branch Garden. Maraming salamat po.